Here I come. Yeah, boy. Another one. Yeah, boy. Okay, my turn. Magandang hapon mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Hub Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, ito pag-usapan natin another live dito sa exciting match between Efren Bata Reyes versus dito kay Pungguan Si Hombing ng Indonesia. At dito nga makikita natin maglalaban itong dalawang napakagaling na pool master na ito. Isang Indonesian na rising pool master laban dito sa ating pambato na si Efren Bata Reyes na The Magician. At dito nga makikita natin yung banggaan ng dalawang magagaling na player dito sa larangan ng billiard. At dito nag-lag sila at mukhang mananalo dito si Efren Reyes. Ang kanilang laban ay 10 balls, race to 9 naman yung kanilang match with alternate breaking format. Dito nga nanalo sa lag si Efren Reyes at siya ang magbe-break sa rack number 1. Kaya panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mukhang ginanap itong laban na ito sa Indonesia. Na-invite dito si Efren Bata Reyes ng Mantra Entertainment at ito nga yung 10 ball exhibition match ng magagaling na pool player dito sa Indonesia. At the same time gusto nilang pasikatin itong location na ito itong Mantra Entertainment, parang yung sports center diyan sa Indonesia. At dito mukhang nag-play safe muna si Efren Reyes at balik sa table itong si Pungguan Si Hombing. At makikita ninyo mukhang bata pa talaga itong si Hombing nasa 27 years old lang itong si Hombing, at si Reyes naman ay nasa 69 years old na sa panahon na yan. Kaya tingnan natin kung papaano kalabanin nitong pambato ng Indonesia itong si Efren Bata Reyes. At dito nga mukhang mapapansin natin itong si Hombing talagang magaling din sa mga kick shots, 2 rail kick shot, 3 rails kick shot. At mukhang mapapalaban talaga dito itong ating pambato na si Efren Reyes.
At medyo na-open itong ball number 1 at ito nagpasiklab ng isang malupit na tira itong si Reyes sa ball number 1, kaya maganda na yung posisyon nitong table at maganda yung layout. Tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 1. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga sumablay si Reyes, no, dito sa kanyang karambola dito sa isa corner pocket, pero hindi pumasok yan. Kaya nagkaroon tuloy ng available shot itong si Hombing. Ang lupit nung tira niya doon sa side pocket. At dito napansin niyo talagang very precise yung tira nitong si Hombing, no. At napakagaling din niya sa mga cue ball control and ball positioning. So tingnan natin kung may steal ni Hombing itong rack number 1. At dito nagpapakita ng magaling na tira at pocketing itong si Hombing. Kaya panoorin natin mga kabilyard. Napansin din natin na mahusay din sa kaliwat kanan na tira itong si Hombing, parang si Efren Reyes din, no? At ito na ipasok niya yung last ball. 1-0 yung score natin dyan. At si Hombing naman ang magbe-break sa rack number 2 dahil si Reyes ang nag-break doon sa rack number 1. Advantage breaking yan. Tingnan natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 2. Kaya panoorin natin mga kabilyard.
At dito nga, nasa last 2 balls si Hombing, no? Talagang napakahusay. Mukhang makaka-break and run nga siya dito sa rack number 2. At talagang all in na itong si Hombing sa paglaban dito sa The Magician, no? Talagang pinapakita niya na talagang next generation na itong mga batang pool master dito sa Southeast Asia. Rack number 3, si Reyes ang magbe-break, at dito mukhang maganda ang break ni Reyes pero medyo mahina yan. Walang bolang pumasok, kaya back to table itong si Punguan si Hombing ng Indonesia. At napansin niyo, no, 2-0 na yung score. At napakagaling din sa pocketing, cue ball control at ball positioning itong si Hombing. Bata, kulang sa edad pero napakagaling sa pagbibilyard. At dito naman si Reyes, medyo nasa edad na, 69 years old. Medyo mahirap na rin sa kanya yung magkikilos at itaas yung kanyang right arm, no, dahil meron nga siyang injury dyan dahil na rin po sa katandaan. At dito mukhang nag-play safe muna si Hombing. Back to table si Efren Reyes. At dito nga mukhang nahirapan si Hombing, no, sa kanyang tira na yan, kaya na ball scratch doon sa side pocket. Mahusay din yung pagkaka-play safe doon ni Reyes, at dito mukhang meron siyang gagawing karambola pagtama dito sa uno, no. At tingnan natin kung anong diskarte ni Reyes, kaya panoorin natin mga kabilyard. At dito pangalawang mistake na ni si Hombing, no, sa kanyang kick shot na yan, kaya na-foul siya at ball in hand advantage naman kay Reyes. At tingnan natin kung ma-run off ni Reyes itong rack number 3, at maganda yung nasa layout ng table dito lang sa cluster ball, no, sa side pocket. Mukhang nakatutok na itong Jess, kaya may pag-asa na si Reyes na ma-run out itong rack number 3. Kaya panoorin natin at subaybayan mga kabilyard. At dito nga sumablay yung tira ni Reyes na yan sa kanyang combination sa Jess sa side pocket, no. Dahil dyan nagkaroon ng advantage itong si Hombing na makabalik ulit dito sa table, at napakaganda ng layout, no. Mukhang easy na ito kay si Hombing, at nakatutok na rin itong Jess sa side pocket. So mukhang may steal nga ba ni si Hombing itong rack number 3, kaya subaybayan natin mga kapatid.
At ito nga, tulad ng inaasahan, 8 to 10 combination sa side pocket, no? At mukhang matatambakan na si Reyes dito ng puntos. 3-0 na ang score natin dyan. At lamang na lamang si Punduan si Hombing ng Indonesia, no? At ito, soft break ang ginawa ni si Hombing dito sa kanyang break sa rank number 4. Mukhang walang pumasok, dry break, at may mga cluster ball sa ibaba. Tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni Reyes. Medyo alanganin yung ball position sa uno, nakaharang kasi itong 8, no? Kaya tingnan natin kung maganda yung pagkaka-play safe ni Reyes dito. Panoorin natin mga kapatid. At dito nga mukhang sumablay na naman sa karombola sa Jess sa corner pocket dito sa ibaba, no, itong Jess. Kaya back to table ulit itong si Punduan si Hombing ng Indonesia. Medyo malayo-layo yung tira niya dito sa 3 at nakaharang itong 6, no. Mukhang pinahirapan ni Reyes. Kontrapelo talaga yung tira doon ni Reyes dahil pwedeng ikarambola na yung Jess at makapag-play safe at the same time. At dito mukhang sinusukat ni si Hombing kung papaano ito matatamaan. Kaya panoorin natin mga kabilyard. At doon nga mukhang muntik pang maipasok ni si Hombing yung ball number 3, no, dahil napakahusay din niya sa pagsukat. At dito mukhang nakakuha din siya ng play safe dahil naiharang niya itong cue ball sa likuran ng 8. Kaya mapipilitan si Reyes dito na mag-kick shot. So subaybayan natin mga kabilyard.
At dito nga, nag-trading sila ng play safe. Mukhang na-open itong table kay si Hombing, no? At long shot ito, tingnan natin kung may papasok niya. Medyo sablay doon si Hombing at ito nag-bounce pabalik dito sa ibaba. Medyo long shot ulit itong kay Reyes. Kung maipasok niya itong tres, may chance siya na ma-run out itong rack number 4. So subaybayan natin at panoorin kung ma-run out ni Reyes. Panoorin natin. At dito nga mukhang titirahin ni Reyes itong tres sa side pocket. Medyo mahirap yung ball position na yan, pero nagawa pa rin na ipasok ni Reyes yung tres na yun, no? Alanganin sa ball position itong cue ball dahil nakaharang yung 8, no, sa dadaanan ng 4. Pero tingnan natin kung mapalusot siya ni Reyes. Dito nga mukhang nakabalik na sa momentum itong si Reyes. Last 2 balls siya dito sa rack number 4. Mukhang ito nga kinaliwa pa ni Reyes yan at makakuha siya ng magandang ball position sa GS. Dito mukhang makakapuntos na si Reyes, no? Score natin 3-0 at ito mukhang i-score na siya dito. First score ni Reyes 3-1 at mapansin niyo talagang humahabol si Reyes dito kay Pungguan, no? Medyo mahusay din at magaling talagang itong si Hombing ng taga Indonesia. At dyan sa break na yan, medyo alanganin yung break, walang pumasok na bola, a very soft break. May available shot dito sa ball number 1, pero tingnan natin kung magawa ng paraan yan. So panoorin natin yung diskarte dito ni Pungguan at makita natin yung kanyang husay sa pagbibilyar. Medyo malakas yung kick shot doon ni Reyes kaya nagkaroon ng pagkakataon naman ngayon si Pungguan na matamaan itong uno. Medyo mahirap yung ball position
Pero tingnan natin kung may pasok niya itong ball number 1. Panoorin natin mga kabilyard. At ito nga, napakahusay nung 3-rail kick shot na yun ni Reyes. Munting pang maipasok yung object ball, no? Pero ganun pa man, na open itong table kay Punguan si Hombing at meron siyang available shot. So tingnan natin kung magawa ng paraan nito at ma-run out niya itong rack number 5. Napakahusay nung kanyang tira na yon at dahil dyan na-cut niya, no, itong mga bola at nasa last 3 balls si Hombing dito dahil naipasok niya yung sa ace. Maganda na rin yung pagkakaposisyon para dito sa 7 at dito makikita nyo nga yung husay din, no, sa pagbibilyad nitong Indonesian pool master na ito na incoming best player, no, ng Indonesia sa larangan ng bilyard. At dito nga nakakalaban niya si Reyes, mukhang tinatambakan ni Punguan si Hombing itong si Reyes dahil 3-1 ang score
At napakahusay din niya sa mga cue ball positioning, no? Kagaya nito, nasa last ball si Punguan dito sa rack number 5 at mukhang aabante na naman ng isang puntos. Race to 9 lang ito mga kaibigan, mga kabilyard. At naipasok niya yung Jess, kaya 4-1 ang score natin dyan. Si Hombing pa rin ang nasa breaking advantage. At dito sa rack number 6, mukhang nakakuha ng magandang pagkakataon itong si Reyes. Mahusay din yung pagkakaposisyon ng mga bola, no? At maganda yung layout. Kaya tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 6. Medyo malayo-layo yung hinahabol niya, no? Lamang ng tatlong rack itong si Punguan. At nasa table naman si Reyes para bumawi. Ito mukhang malas na naman, nagmintis dito sa 4. Ganun pa man, medyo mahirap yung ball position ng 4 na yan. So tingnan natin kung may snatch, no, ni Punguan si Hombing itong 4. Kaya panoorin natin mga kabilyard.
Last ball dito si Hombing, no, sa rack number 6. Mukhang bante na naman ng isang puntos. Panalo siya dyan sa rack 6 at si Reyes naman ang nag-break sa rack 7. 5-1 ang score natin, lamang ng 4 na rack itong si Hombing. At ito mukhang may pag-asa pa na makapasok, kaya lang humarang na yung doso sa corner pocket. At dito nga napansin natin talagang hindi pinagbibigyan itong si Pungguan si Hombing, itong si Reyes. 5-1 ang score natin dyan at back to table kaagad itong si Hombing. At tingnan natin kung makabawi si Reyes, no, sa mga ilang rack pa. Race to 9 ito at lamang ng 4 na puntos itong si Pungguan si Hombing ng Indonesia. So nasa table siya ngayon, tingnan natin kung ma-run out niya ito. Panoorin natin mga kabilyard. At doon nga, sapol na sapol yung pagpasok ng uno sa tira na yun ni Reyes, no? Bagamat napakahina nito at kailangan niya pang bandahin itong ball number 2 sa corner pocket, no? Although easy na ito kay Reyes, pero mahirapan siyang makakuha ng ball position dito sa at dito nga hindi tumama, no? At mukhang na-foul pa dyan si Reyes, kaya tingnan natin yung gagawin dito ni Pungguan. Ball in hand advantage ito. At mapansin niyo yung press nandoon na rin sa kalinya ng side corner, no? At mapansin natin hindi tinamaan ni Reyes yun dahil kailangan niyang tirahin ng mahina para sa ball position sa press, pero hindi siya nagsucceed doon at napalpa siya. At dito mukhang advantage naman kay si Hombing dahil open table ito at mukhang makaka-run out siya dito sa rack number 7. Kaya panoorin natin mga kanila. At dito nga tulad sa inasahan, last 2 balls si Hombing, no, mahusay at very precise yung kanyang pagbibilyard. At mapansin niyo talagang kukunti yung effort na ginagawa niya, pero napakahusay ng cue ball control and ball positioning niya, no. Talagang nakakamatch ito kay Reyes. Marami talagang magagaling na pool masters dito sa Indonesia. Pasok yung Jess, 6-1 ang score natin at dito si Hombing pa rin ang nasa breaking advantage, no. Soft break ang ginagawa dito ni si Hombing. May pumasok na isang bola at dito medyo may tira pa si Hombing, no. Kaya maganda yung pinapakitang tira dito. Kaya panoorin natin mga kabilang. At dito medyo kumagat sa pektos yung bank shot na yan ni si Hombing, no. Kaya nag-bounce back at hindi pumanig doon sa pagpasok sa kanto nitong ball number 2. Kaya open ito kay Reyes at kailangan umabol dito ni Reyes dahil
nasa last 3 rack na lang itong si Hombing at kailangan pang makapitong rack itong si Efren Reyes para makahabol, no? At tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes itong rack number 8. At ito nga, tulad ng inaasahan kapag maganda yung ball position at saka yung layout ng table, nakaka-run out talaga itong si Reyes dahil mataas yung percentage ng packeting skills niya, no? Kaya tingnan natin kung makapunto siya dito sa rack number 8. Mukhang alanganin yung tira pero manageable ito para sa mga ganitong player. Pasok yung Jess at ito nga, 6-2 ang score natin. Si Reyes naman ang nasa breaking advantage dito sa rack number 9. Medyo malakas ang tira ni Reyes at walang bola ba na pumasok sa kanyang tira. Medyo alanganin yung mga ball position itong dos na sa side pocket. At tingnan natin kung magawang paraan nito ni si Hombing.
dito nga mukhang nakakuha ng advantage si Reyes, no? Ang husay niya doon sa kanyang cushion first kick shot na yon para ma-combine niya dito sa corner pocket. At dito nga nakatutok na rin itong 4 para sa corner pocket. Aiming si Reyes, no, dito sa 4 at mukhang maganda ang layout ng table. Tingnan natin kung ma-run out nito at makahabol sa score. Aiming sa 9 sa side pocket. Ito last ball na lang si Reyes para sa rack number 9. Mukhang makakahabol ng isa pang puntos at maipapababa niya yung lamang nitong sising Pungguan. At 6-3, no? Lamang ng kalahati at si Pungguan si Hombing. Siya rin ang magbe-break dito sa rack number 10. Kaya napakalaking advantage ni si Hombing dito at kailangan umabot talaga ni Reyes. Soft break ulit ang ginawa dyan ni si Hombing. Naitago niya, no, itong ball number at saka itong ball number 1. Pero ganun pa man, mayroong available shot yan. Tingnan natin discarded dito ni si Hombing. Dito nga last 3 ball na si Pungguan, side pocket naman itong 7 at mukhang maganda yung pinapakita niyang laban dito kay Reyes, no? At ito nga medyo mahirap yung position na yun at naipasok pa rin ni Pungguan yung 7. Last 2 ball si Hombing dito, no? At mukhang aabante na naman ng isang puntos dito sa rack number 10. At maganda talaga yung pinakitang tira dyan ni Pungguan si Hombing.
7-3 at siya pa rin ang nag-break, no? At si Reyes pa rin ang nag-break dito sa rack number 11. Tingnan natin kung makabawi si Reyes dito. Medyo walang pumasok, no, doon sa tira ni Reyes na yan, at back to table naman itong si Pungguan. Mahirap yung ball positioning niya dahil nakaharang itong 7, pero tingnan pa rin natin kung magawa ng paraan niya ni si Hombing. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga tinamaan ni si Hombing yung uno, pero ganun pa man na-scratch siya. Maganda na rin yung position niya dito sa laban nila dahil 7-3, no? At ngayon ball-in-hand advantage naman kay Reyes. Medyo kailangan humabol talaga ni Reyes dito dahil nasa last 2 rack na lang si Hombing. Race to 9 lang ito, no? 7-3 ang score. Nasa table si Reyes. Panoorin natin mga kabilyard. Aiming si Reyes sa 9, maganda yung pinakitang momentum dyan ni Reyes, no? At mukhang mararun out niya nga itong rack number 11 na ito. Eksaktong-eksakto sa posisyon niya dito sa Jess, no? Last ball si Reyes sa rack 11, pasok yung Jess, 7-4 ang score natin. At dito si Hombing naman ang magbe-break sa rack number 12. Kaya subaybayan natin kung maka-break and run si
Pungguan si Hombing ng Indonesia dito sa rack number 12. Pasok yung bola, no, yung 9 doon sa side pocket at hinabol pa yung isa pang bola sa corner pocket. Merong available shot siya dito sa 1 at maganda yung kalat ng bola, no? Kaya tingnan natin kung ma-run out ni si Hombing itong rack number 13. Mahusay ang pinakita niya dyan. Medyo long shot lang dito sa 1. Panoorin natin mga kabilyard. Double purpose din yung tira doon ni si Hombing nung nagmintis, pero nakakuha din siya ng play safe. Ganun pa man, tinry ni Reyes na ikarambola sana yung tres doon sa corner pocket, hindi yan pumasok, kaya na open ulit itong table kay si Hombing. Medyo maganda yung tira, no, doon sa pagtira ni Reyes, pero sumobra yan at dito mukhang ikakarambola yata o combination ni si Hombing itong ball number 3. Medyo alanganin yung pagtira niya, kaya tingnan natin kung magawang paraan niya ni si Hombing. Maganda yung pagkaka-combination niya, no, doon sa 6, pero mukhang haharang ito sa 5. Ay dito nga nakaharang, no. Medyo nag-alanganin doon, mahina yung tira ni si Hombing para dito sana sa 2. At ganun pa man, kailangan ng iba i-kick shot, no, or i-jump shot ni si Hombing itong ball number 2. Kaya tingnan natin mga kabilyard, mukhang kumuha ng jump cue stick itong si Pungguan si Hombing at tingnan natin kung matamaan niya ng mahusay at muntik pang maipasok, no. Napakahusay ng tira na yon. Ganun pa man, ito si Reyes babalik sa table dito sa rack number 12. At dito nga sa rack number 12, last 2 balls si Reyes. Sabi nga na marami alam na this at mukhang makakahabol siya ng isa pang puntos, no. 7-4 ang score natin at nasa advantage si Reyes dito sa rack number 12. Mukhang makukuha niya itong rack 12, no, dahil tutok na yung Jess. Ito nga, panalo si Reyes sa rack 12. 7-5 ang score. Si Reyes ang nasa breaking advantage at dito tingnan natin kung makapasok siya ng bola. Malakas na yung tira na yun ni Reyes, pero ganun pa rin, a very dry break, kaya back to table itong si Pungguan. Panoorin natin mga kabilyar.
Medyo alanganan talaga yung mga ball position ng Cubo na yan, kaya napilitan na mag kick shot itong si Xiongbi. Hindi pumasok yan, konting bounce doon sa side pocket na yun, at dito nga nagkaroon ng possible shot ngayon si Reyes dito sa press. Kaya tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 13 at makabawi sa score. Panoorin natin mga kabilyar. Dito nga babang shot si Reyes, medyo manipis yung bang shot na yun at hindi pumasok, kaya ito na open ang table dito kay Punguan si Hombing dahil open na open itong 5 sa corner pocket. Panoorin natin kung ma-run out niya ito at makapasok na siya sa top of the hill, no? Dahil 7-5 ang score, raise to 9 lang ito at nasa advantage itong si Hombing dito sa rack number 13. Kaya panoorin natin mga kabilyard. At dito nga tulad sa inaasahan, last two ball si Punguan si Hombing ng Indonesia, no? At mahusay talaga yung kanyang pocketing skills at cue ball control and ball positioning. Kaya dito mukhang mauuna sa top of the hill itong si Punguan si Hombing dahil last ball siya para dito sa rack number 13. Pasok yan at 8-5 lamang si Hombing at siya pa rin ang nasa breaking advantage. Napansin natin na nauna siya dito sa top of the hill at walang pumasok sa break na yan, no? Kaya back to table si Reyes. So kailangan makahabol si Reyes dito dahil last rack na lang itong si Punguan si Hombing. Kaya panoorin natin mga kabilyard.
At dito nga nakakuha ng momentum ulit si Reyes sa rack number 14, no? At napansin ninyo talagang gusto niyang humabol dahil nga nasa last rack na lang itong si Pungguan Si Hongbing ng Indonesia. At dito nga pasok yung 9 at maganda ang ball position sa Jess. Mukhang aabante ng isang puntos itong si Reyes. Aiming sa Jess at ito nga naipasok niya yung Jess. Kaya 8-6 ang score natin dyan. Si Reyes pa rin ang magbe-break dito sa rack number 15, no? At ito nga mukhang mahusay yung tira na yun ni Reyes. Ganun pa man, walang pumasok. Kaya ito back to table itong si Pungguan Si Hongbing ng Indonesia. Medyo alanganin yung ball position, kaya tingnan natin kung makatama siya dito sa uno. Panoorin natin mga kabilyard. Doon nga medyo manipis yung tira doon ni si Hongbing, no? Kaya nagkaroon ng chance ngayon si Reyes makabalik sa table. At maganda rin yung kalat ng bola, pero long shot siya dito sa ball number 2. So tingnan natin kung may pass ni Reyes ito at ma-run out niya itong rack number 15. Kaya panoorin natin mga kabilyan. At doon nga sumablay si Hongbing sa side pocket para sa dos, no? At dito may chance ngayon si Reyes para makabawi. Mayroon siyang available shot sa dos sa side pocket. Tingnan natin kung makaposition siya dito sa press. Kaya sundan natin itong tira ni Reyes kung maka-run out siya dito sa rack number 15. Ito nga aiming si Reyes sa 3 at ito mukhang nakakuha siya ng magandang karombola doon sa Jess, no? Naipasok niya. Isa na lang ang lamang dito ni si Hongbing, 7-8, no? Ang score. At si Hongbing ang nag-break dito sa rack na ito. Walang pumasok na bola, kaya ito chance na naman ulit ni Efren Reyes na makabawi dito sa tira na ito. At na-foul dyan si Pungguan Si Hongbing, no? Kaya ball in hand advantage dito kay Efren Reyes. At dito nga tinutok na ni Reyes itong ball number 1 para makaposisyon siya dito sa dos. So tingnan natin kung maka-run out siya dito sa rack number 16.
At dito nga medyo masaklap yung tira na yun ni Reyes, no? Nagkamali siya talaga dito. Very crucial pa naman yung laban dahil naitira niya sa likuran, no? Ng ball number 6, itong cue ball. Kaya napilitan siya ngayon na mag-play safe muna. At medyo umangat ng konti yung sa ace, malakas. Pero tingnan natin kung mapina yan ni Pungguan Si Hombing, no? At may panalo niya itong match nila. Kaya subaybayan natin, panoorin mga kabilyar. At doon nga napakahusay at napakatalas ng paningin itong si Pungguan Si Hombing, no? Napina niya yung sais na yon. Dahil dyan nagkaroon siya ng pag-asa at mukhang maira-run out nga ni Si Hombing itong last rock. Medyo alanganin yung ball position sa 8 at ito very precise naman kung tumira itong si Pungguan Si Hombing. Pasok yung 8, no? Sapul na sapul yan at last 2 balls siya para dito sa last rock. Kaya tingnan natin kung manalo siya dito mga kabilyar. Dito nga alam na this, sabi ng marami, no? Mukhang hindi nakahabol si Reyes dito at tutok na tutok itong Jess sa corner pocket. Last ball si Hombing para sa last rock and match panalo dyan si Hombing. Congratulations, see you on my next video.